Kumusta magandang hapon po sa ating lahat, mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, welcome back po sa ating munting YouTube channel, panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito lang sa Ka-Amazing Farming. Okay, ang pag-usapan po natin ngayon mga ka-farmers, mga ka-viewers ay patungkol po sa maraming tanong. Okay, kasi maraming nagtatanong kung ano po daw ang teknik ko, kung bakit daw marami ang bunga sa mga pananim ko, tulad na lang ng talong. Kasi ang tanong po mga ka-farmers ay patungkol po sa talong. Okay, so meron tayong i-discuss yung tatlong pinagkakaibang pag-aalaga ng talong. Una, top pruning, pangalawa, pruning, at saka raton. So merong tatlong mga ka-farmers na mas maganda malaman natin mga ka-farmers. Okay, so kung isa kang mahilig sa ganitong usapin, sana nga samahan niyo ako hanggang sa dulo para malaman natin mga ka-farmers, kasi maraming tanong kung ano ang tekniko, bakit iba ang mga bunga, no? Kasi sabi ng iba, sir, ang ganda ng talong mo, napakadaming bunga, paki-share naman po ng technique. Okay, so ngayon mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo kung bakit ganyan ganito. Okay, so ang ating ginagawa mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo parang malaman, para maintindihan po sa lahat. So isa-isahin ko itong ipapaliwanag sa inyo. Una mga ka-farmers ay yung top pruning. Paano gawin ang top pruning mga ka-farmers? Ang top pruning mga ka-farmers ay ginagawa po sa mga ibang mga magsasaka, no, nakagaya ko. Ginagawa sa ibang mga farmers na kagaya ko. Pero ako mga ka-farmers, hindi ko din ginagawa. So ang iba ginagawa nila, no, sa edad na mga 2 to 3 weeks, pinuputol nila yung talbos para magkaroon ng maraming sanga. Kasi ang purpose po nila, pag maraming sanga, marami ding bunga. Tama po. Okay, so ang akin mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo ha, hindi po ako nag-top pruning. So ang ginagawa ko lang mga ka-farmers, pag halimbawa mga ka-farmers, malaki na ang aking talong, malalapad na ang kanyang mga dahon, tapos nag-umpisa nang siyang mamunga ng maliliit. Ang ginagawa ko lang mga ka-farmers ay yung lahat ng mga malalapad o malalaking dahon ay yun lang ang kinatanggal ko, pinuputol ko. So marami na akong tip patungkol dyan mga ka-farmers, kasi makakatulong din sa atin na magbigay ng maraming bunga, no? Okay, so yun po na mga ka-farmers. Hindi ako nagtatap pruning. Okay, ang iba ay nagtap pruning po sila. So pinuputol nila ang talbos para magkaroon ng maraming sanga. Pero kita hindi natin pinuputol, hinahayaan lang natin sila. Tapos ang iba mga ka-farmers, no, na mga kaibigan nating mga farmers, tapos yung mga nangabiseta natin, ang ginagawa nila ay pinupruningan po nila ang kanilang tanim. So sa edad na mga 2 to 3 weeks hanggang mga 4 weeks o isang buwan, lahat ng mga suhi or suloy o sanga sa ilalim po ng unang malalaking sanga, tinatanggal po nila mga ka-farmers, pinuputol po nila. Kasi ang purpose po nila, malaki daw ang bunga, matagal pa ang buhay sa mag-pruning. Okay, so kita sa atin mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo ha. Hindi naman sa sa ibang mga farmers, kasi kanya-kanyang diskarte. Iba sa kanila, ang iba ay nagtapruning, ako hindi. Ang iba ay nagpruning, ako hindi. Ano po ang ginagawa ko? Okay, so share ko lang sa inyo mga ka-farmers. Ang ginagawa ko ha, so hindi ako nagtapruning ha, hindi din ako nagpruning. So ang katuwiran sa ibang nagpruning, para magtagal ang buhay ng kanilang talong. So kaya daw mabuhay ng 1 taon o hanggang 2 taon. Tunay nga mga ka-farmers, subok ko na. Tapos ang top pruning ganun din, maraming sanga, marami ding bunga. So hindi nila na-explain kung hanggang kailan ang buhay o ganyan katagal ang buhay ng kanilang talong. Okay, so sa ating kwentuhan ngayon mga ka-farmers, mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo, dito natin malalaman ang akin mga ka-farmers, ang aking teknik o sekreto. Ang aking talong, sa pangatlong abono, yung nasa mga 17 to 18 days na ang aking talong, nag-apply lang ako ng mga Yara Grower or 1846 para magkaroon ng maraming sanga.
Kasi pag maraming sanga ang ating punong talong mga ka-farmers, ay marami ding magbigay sa atin ng bunga kasi maraming sanga. Pag maraming sanga, marami ding magbunga. Alam niyo mga ka-farmers, pag ang talong ay magsanga ng marami ding ibibigay na bunga rin sa atin. So ang technique ko diyan mga ka-farmers, alagaan ko siya ng maayos at ibigay ko ang lahat ng mga pangangailangan. Kaya nga sa aking mga content about farming, about sa mga fertilizer guide, pinapakita ko ang maraming mga fertilizer na nilalahok o hinahalo, di ba? Kita niyo mga farmers, sa bago ko lang tanim pa, nagbasal ako. So pinapakita ko ano ang mga fertilizer sa bago kong tanim. Ito, Unit 16, Mega Multiplant Vitamin, Lupus at saka Fucosim Granule. Kasi hinahabol ko ang maraming nutrient. Kaya nga, nilalahok ko ang maraming fertilizer. Kasi pag halimbawa 16-20 lang, pwede naman mga ka-farmers. Pero dalawang nutrients lang yung meron ang available, yung nitrogen at saka phosphorus. So yun lang mga ka-farmers. Tapos may secondary nutrients, yun lang din, isa sa zinc, boron. Yun lang mga ka-farmers. Sana tinahanapin ang iba. So wala na mga ka-farmers. Alam nyo ba mga ka-farmers na ang ating tanim ay nangangailangan sa 60 na balance na nutrients katulad ng tao, di ba? O ganun din mga ka-farmers. Ang tao ay nangangailangan sa 16 kabalance sa sustansya, ganun din ang ating tanim. So saan natin hahanapin kung 1620 lang or urea lang 4600? Tapos marami pang nagtanong sa akin, sir, nagamit po ba kayo ng urea? Ay ang sagot ko, nagamit ako pero konti lang. Okay, alam niyo mga ka-farmers, pag sobra ang nitrogen sa ating tanim, prone po siya sa maraming insekto. Prone po siya. So, i-balance natin mga ka-farmers. Kahit tingnan natin sa malayo, medyo hindi siya maverde. Sa tingin natin parang apple green lang. Pero maliit ang dahon, makapal, maganda. So, hindi basta-bastang anuhin ng mga feasting insekto. Hindi basta-basta anuhin ng mga leaf miner, yung mga maninira sa dahon. Noon sa bagay, hindi naman natin maiwasan ang thrips, ang mga brood mites, ang mga whitefly. Kasi yun po ang mga feasting insekto na umaatake sa ating talong. Pero pag alam lang natin mga ka-farmers kung paano natin sila i-control gamit ang mga pesticide yung na para sa kanila, so hindi tayo mamumroblema. So ngayon mga ka-farmers, ang technique ko dyan, pag halimbawa ang talong ko ay nasa mga 40 up na. So ang sanga niya mga ka-farmers, halimbawa ito ang kaniyang tangkad. Ang sanga ay parang ganyan na. So lahat ng mga matatandang dahon, yung mga nabutas-butas or mga malalapad, ay tinatanggal ko. Ang purpose ko po mga ka-farmers, bakit tinatanggal ko ang matatandang dahon ng aking mga talong? Para ang lahat ng mga nutrients na pwede pang mapakinabangan sa tinatanggal nating dahon, diretso na sa talbos, yung magandang usbong, sa mga bulaklak, sa maliit na bunga at saka sa mga bunga. So yun po ang teknik ko mga ka-farmers. Alam naman natin, di ba, nakasulat sa banal na aklat sa Juan, sabi niya mga ka-farmers, pag sabi diyan, pag hirap lang ako mag-explain sa English, pag halimbawa ay magbunga na ang tanim, kailangan pa niyang linisan para magbunga pa ng marami. So ganun din ang tanim mga ka-farmers. Tatanggalan natin siya ng mga matatandang dahon or mga malalaking dahon. Okay, so pag once na matanggalan natin siya mga ka-farmers, ayun, dadami din uli ang bunga, kasi yung mga nutrients na kakainin sa mga matatandang dahon ay diretso na niyang ibigay sa kanyang usbong o talbos, sa mga bulaklak na dala niya, sa mga bungang maliliit at saka sa mga bungang pwede na i-harvest. So yun po no mga ka-farmers ang sekreto po or tekniko sa tamang pag-alaga po ng talong. So ngayon mga ka-farmers, meron tayong hindi na i-discuss. So ang top pruning ginagawa sa mga farmers ng mga kaibigan natin, pinuputol nila ang talbos para magkaroon ng sanga. Pero sa atin, hindi natin ginagawa. Ang ibang mga farmers na kaibigan natin, sa pag-edad sa ilang talong na mga 2 weeks kapin hanggang 3 weeks kapin or isang buwan, ang lahat ng mga sanga, mga suloy sa gilid, ay kinakat nila, pinuputol. Hanggang sa unang malalaking sanga. Okay? So, yun po mga ka-farmers, no, ang kanilang ginagawa. Pero sa atin mga ka-farmers, hindi tayo nagtap-pruning. So, sana linawin natin to mga ka-farmers. Hindi tayo nagtap-pruning, hindi po tayo nag-pruning. Ang ating ginagawa ay nagbawas lang po tayo ng mga sanga.
So meron tayong interview no kay Idol Vadi, ganun siya no. Patungkol po sa ampalaya. Sa ampalaya mga ka-farmer, share ko lang po sa inyo. Hindi tayo nagbawas ng sanga or nagpruning ng ating ampalaya. Pero sa talong mga ka-farmers, ang binabawas natin dahon lang. Okay? So dahon lang. So may nagtatanong pa sa atin ni Sir Buddy kung tinatalbusan ba natin ng talong hindi ampalaya, hindi po. So hindi tayo nagbebenta ng mga talbos ng ampalaya, sayang, no? Kasi yun ang sagot ko sa kanya. Pero may buzzer tayo doon na nakakalito daw. Yung na-interview ako kay Sir Buddy, ang sabi niya ay yung nag-upload ako sa patungkol sa talong about sa pruning or pagbawas ng dahon, sabi niya, Sir, mali ka kasi sa interview ni Sir Buddy na panood kita, hindi ka nagbawas ng dahon. Ang reply ko sa kanya, oo, yun ang sagot ko, pero sa ampalaya hindi ako nagbawas ng dahon. Pero sa talong binabawasan ko ng mga dahon, yung mga matatandang dahon, para ang nutrient ay diretsong mapakinabangan sa ano. Tapos mayroon pa tayong isang subscriber na nag-reply sa interview ni Sir Buddy patungkol sa ampalaya. Ang sagot ni Idol ka-farmers, ang sagot ko daw ay hindi ako nag-pruning. Pero sa talong na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay binabawasan ko. So, yun po ang katotohanan mga ka-farmers, mga ka-viewers. So, ulitin ko hindi ako nagta-pruning, hindi ako nag-pruning. Ang aking ginagawa sa aking talong kaya maraming bunga at mabunga dahil ang lahat ng mga pangailangan ng aking tanim na talong na aking inaalagaan ay binigay ko sa kanila. Yung lahat ng mga needs o pangailangan, inabot ko sa kanila. Meron akong pinapadaan sa ugat, yung mga fertilizer. Meron akong pinapadaan sa dahon, yung mga foliar fertilizer. Meron pa din akong mga biostimulant, yung tinatawag nating vitamin sa ating tanim. Okay, kaya tulad ng tao, bakit kailangan ko mag-take araw-araw ng vitamins? Ang purpose po para hindi ako magkasakit, para palakasin ang aking resistensya laban sa mga sakit, kasi bawal magkasakit mga ka-farmers. Alam naman natin ngayon. So yun po ang ating tanim na naka-biostimulant. Palakasin ang resistensya ng ating tanim para kung halimbawa may pag-atake sa mga pesting insekto, hindi po sila ma-stress ng sobra. Okay, kung halimbawa may pag-atake ng mga fungus, kung mayroon man hindi lala. Okay, madali lang din natin maagapan mga ka-farmers. Okay, so yun po no mga ka-farmers. Siguro na i-discuss natin ang top pruning at saka pruning, pero hindi natin ginagawa sa atin. Ang ating ginagawa, nagbawas lang po tayo ng mga dahon. Marami na po tayong tips tungkol dyan or mga video mga ka-farmers. So ngayon mga ka-farmers, pag-usapan natin ang raton para malaman natin kung kailan natin gawin. Ang raton mga ka-farmers, may ano tayo, may basihan tayo kung kailan natin gawin. Una, kung halimbawa ang tanim mo month of January or month of November. So November, Disyembre, Enero, Pebrero, pagka Marso sobrang init na. Pagka April, mainit pa din mga ka-farmers. Ang ulan ay May na, di ba? So pag nakita mo bansot at maliit na ang bunga, pwede mong putulin. Gaano ba kataas? Pwede mga ka-farmers 2 dampal. Simula sa lupa, 2 dampal hanggang 2 kalahati. So sa madaling salita, mga siguro ay mga 1 kalahating roller or basta kay 2 dampal mga ka-farmers hanggang tuhod o lagpas ng kunti sa tuhod mo. Ganyan katangkad lang mga ka-farmers para maraming suloy. Tapos pag halimbawa ay lumabas na ang maraming sanga mga ka-farmers, kasi ang sanga diyan ay hindi bumaba sa 20, no? Or 25. So may gagawin ta diyan mga ka-farmers. Ang gagawin natin diyan, may mga sanga ng talong na parang hirap lumaki. Ang iba ay ganyan nakatangkad, ay siya ganyan pa din. So pwede na yun ang mo ka-farmers, parang malinis ang puno. So yun lang ang ating tanggalin. No, bawasan natin, tapos ang alaga natin kasi pruning na tayo, ay nagrato na tayo. Yung mga magagandang sanga na sa mga 20, yun lang ang ating Pero yung hindi lumaki, tapos may mga dahon siya, pwede na natin tanggalin. Kasi may mga ganyan lang talbos mga ka-farmers, no? So, kung hindi natin malinisan ang puno, parang pangit siya tingnan, pwede nagupit-gupitin natin mga ka-farmers. Kasi hindi na siya usbong. So yun po ang pwede nating
gawin dyan mga ka-farmers, yung paglinis. Kasi ang dahon sa puno is kunti lang kasi matanda na. So, ang suloy lang na hindi lumaki, parang lumabas lang siya at dahon ng kunti, yun lang ang pwede nating alisin mga ka-farmers. Kasi kahit anong pang gagawin natin dahil sa sobrang sangang magkasabay, hindi na kaya sa puno mabigyan ng pagkain kaya hindi siya lumaki. So, parang technique ko lang parang hindi madapuan ng mga insekto, mas maganda, putulin na natin yung ganyan lang katagal. Kahit aabot pa siya isang buwan, ganyan lang siya katangkad mga ka-farmers. So, parang malinis ang puno, kunin natin siya kasi hindi na siya lumaki. Pero pag ang makita natin mga ka-farmers na lumaki siya, ay hayaan lang natin kasi magbigay din siya ng bunga sa atin. So, pakicheck nyo yung ibang video ko, ma-reels man, or ma-live ko man, or sa ibang upload ko sa YouTube. Tingnan nyo mga ka-farmers kung gaano kadaming bunga. Parang hindi ka makakaniwala mga ka-farmers na ang 4,000 ko pag isang harvest lang ay nasa tag 2 tonelada. 3 bisis magkasunod tag 2 tonelada kapin 2002, 2001. So ganyan karami ang ating harvest sa 4,000 ng kapin kapuno. So yun po no mga ka-farmers. Ang raton mga ka-farmers iba siya kasi putulin natin. So yun no. Kung nakapagtanim ka, Nobyembre, pagdating niya sa Marso, bansot ng bunga. Pagdating sa April, lalo nang bumansot, putulin mo na. Kasi mga ka-farmers, ang bunga ay maiksi, tapos madaling mamutla. So, ang gawin natin dyan, putulin. Then, diligan natin. Pagkatapos natin putulan, pwede tayong mag-spray ng mga Bioagronica Plus para hindi magka-bakterya. Ang ano nila, madali lang matuyo. Tapos, madali lang magkasuloy. So, magdilig na tayo na fertilizer. So, ang fertilizer natin na idilig mga ka-farmers, pwede tayo sa Unique 16, may Mega. Tapos, samahan natin ng mga Nib Ultra para sa ugat mga ka-farmers. So, yun lang ang ating gagamitin mga ka-farmers, mga ka-viewers. Malaking maitulong na po sa ating tanong. So, ulitin ko, iba ang top pruning, pinuputol ang talbos, iba ang pruning, kasi lahat ng sanga kinukuha, iba din ang raton. Ang raton, puputulin din siya. Okay, so pangalawa mga ka-farmers na palatandaan, bakit kailangan natin i-pruning? Halimbawa, ay nagtanim ka ng talong tapos inaatake ng mga prochot borer. Lala na at hindi mo na kayang i-control. Yan, mga ka-farmers, pwede mong putulin lahat. Kahit na sa mga 5 buwan o 6 na buwan, pwede mo na putulin lahat mga ka-farmers. Ang inyong talong pag hindi na ninyo kayang i-control ang pag-atake ng mga prochot borer. So ganun pa din nasa mga 2 dampal, no, ang taas o hanggang tuhod o lagpas ng kunti sa tuhod. So ganyan mga ka-farmers gawin niyo sa tanim niyo na talong. Okay, pangatlo mga ka-farmers na palatandaan na pwede niyo nang nakita niyo, meron tayong tanim na talong nasa mga 5 months pa lang, maganda pa ang bunga. Pero nabagyo siya mga ka-farmers, yung bagyong Christine, di ba? I-check niyo mga ka-farmers, may upload akong video. I-check niyo mga ka-farmers, meron tayong mga upload na video, no? Okay. So halimbawa pag may tanim ka na talong, binagyo, nadapa or nabaha, mga 3 months pa lang, putulin mo lang mga ka-farmers. Tapos pag ang puno ay nakatagilid, hayaan mo lang kasi ang suloy niya ay tumayo din ng matuwid at magdala din ng mga magagandang bunga. So yan ang pangatlo mga ka-farmers. Okay, sana nga mga ka-farmers no, sa ating kwentuhan o usapan sa gabing ito, gabi na, nagpisa tayo ng hapon. Sana po ay meron kayong natutunan mga ka-farmers. So bago tayo magtapos, may galab shoutout po sa lahat nating mga new subscriber, mga viewers, mga supporter natin sa ating munting YouTube channel. So sa inyong lahat, happy watching, God bless at all, at mabuhay po tayong lahat. Hanggang dito na lang, maraming salamat. Ako na po yung magpaalam, bye bye, see you next vlog.